Hello everyone! Alas 6 na ngayon ng hapon at halos nga katatapos lang namin kumain at nabihisan ko na nga ng pantulog itong si Sarah. Pero meron nga kami nakita dito nagpa-bonfire para i-barbecue hindi ang mga karne kundi ang mga marshmallow. Napaka-common nga ito para sa mga bata. Kinabukasan nga itong si Sarah pagkagising sa umaga, alam niya talaga kung saan siya pupunta. Bali alas 8 pala nagbubukas at pinapahirap ang mga kagamitan mula dito sa farm. Libre mo palang magagamit lahat ng nakikita mong bike, traktor na sasakyan, at pwede mo lamang yan ibalik hanggang alas 8 ng gabi. At dito nga banda guys ay nakita ko nga itong mga kabayo dito sa labas. Madalang lang kasi sila guys lumabas dahil hindi nga minsan natatansya ang panahon dito sa the Netherlands. At sabi nga ng may-ari ay mamaya nga ay ilalabas din ang mga baka. Kaya nga kami ang na-excite para sa kanila. Dito pala guys, pagpatak ng 10 AM, pwede mo palang pakainin yung mga baka. Pinapagawa nga pala ng may-ari yan para sa mga bata, para ma-experience din nila kung paano maging farmer. Hindi ba't nakakatuwa dahil malayong-malayo talaga ang pamumuhay dito mula sa mga syudad. After nga guys, ay hinayaan ko nga muna itong si Sarah maglaro. Gamit itong parang kotse na laruan na sasakyan. Hindi ko kasi alam kung anong tawag nga ba dyan. Ito lang kasi yung suit para sa kanyang height. And to be honest, mahilig talaga ang aking Sarah sa mga hayop. At dito nga guys, ay hinihintay na nga namin lahat yung paglabas ng mga baka. Palang wire ay hindi pwede nilang galawin dahil ito po ay may electric. Tignan nyo guys, yung mga baka, sobrang saya nila. Ramdam na ramdam mo yung kasiyahan nila. Yung freedom na makalabas at magbilat sa araw. Tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, bihirang-bihira nga lang ang araw dito. Kasi kailangan pa nga namin maghintay for almost 1.5 months para sa darating na summer. Tingnan ninyo guys, yung mga bata, sobrang tuwan-tuwa talaga sila. Kahit kayo matatanda, kahit makita ninyo yung mga baka na ito, ramdam nyo talaga yung kasiyahan nila. Itong mga wire na ito guys, ito yung nagsisilbi na harang para sa mga baka. Kasi ito rin yung nagbibigay ng direction para sa kanila. Sa kabilang banda guys, kung ang mga baboy sa atin ay nakakulong, dito pala ay kinagigiliwan ng mga bata at matatanda. Naging parte na rin pala sila ng atraksyon dito sa farm. Nibigyan nga pala namin ng mga tira-tira naming pagkain para sa kanila. Tulad ng tinapay, mga prutas, at mga gulay. Pero may mga sarili naman silang pagkain. Yung mga binibigay namin ay bonus na lang para sa kanila. Tuwa nga dyan yung mga pinsan ni Sarah. Maging kami nga at pati ako, naalala ko tuloy yung aking alagang baboy. After nga namin magpakain guys, ay gusto nga namin magbike ni Papa Lane at ng aking biyanan. Medyo may kalayuan nga lang dito yung syudad nila guys. Siguro mga 30 minutos din namin ibabike. Pero sa sitwasyon ng bike namin mukhang abutin kami ng 1 oras. At nawa nga ako kay Sarah, sobrang tirik nga ang araw. Ito na nga, nandito na nga kami at nagpahinga muna nga kami guys. Sobrang pagod talaga namin. At nang makabalik nga kami ng farm guys, ay binisita nga agad-agad ni Sarah ang mga baka. You see, sobrang hilig niya talaga sa hayop guys.